Ang kabutihan sa puso ng tao minsan ang nagdala sa kanya sa tuktok ng tagumpay na inaasam. At ang kasamaan mo ay magdadala sa iyo sa walang hanggang sakit at kabiguan. Ito ang kwento ni Leo na taga-sitio Maasin sa isang bayan ng Mindanao. Isang mananagat na yumaman dahil sa kabutihang taglay ng kanyang puso. Leo anak, ano yung dala mo? Gulat na tanong ni Inay Salve sa kanyang binatang anak. Humihingal na hinihila ang fishing net sa tabi ng baybayin. Hirap na hirap siyang binaba ang nahuli niya sa malaking sakayan. At ngayon ay nasa dalampasigan na siya. Inay, pauwikan po ito. Nahuli kong nanghihina, kaya dinala ko rito sa dalampasigan para alisin ang mga taliptip at basurang dumikit sa katawan nito. Kawawa naman kasi inay. Abay, halika, tulungan na kita dyan. Nakakaawa naman ang pawikan na ito. Ani ni Inay Salve na kaagad na binuksan ng lambat. Agoy Leo, nanghihina na are. Bulalas ng ginang. Kaya nga inay, Kaya aalisin na natin itong mga basurang dumikit sa katawan niya. Dumagdag pa ari mga taliptip. Ganoon si Leo. Hindi siya kagaya ng ibang mananagat na kahit anong nahuhuli sa dagat ay ginagawa ng paraan para pagkaperahan. Hindi na nga siya nakahuli ng isda dahil napunta sa pawikan ang atensyon niya. Hanggang sa mag-uumaga na, saktong malapit na nilang malinis ang katawan ng pawikan nang dumating ang pinsan niyang lasenggo na si Kaloy. Galing din ito sa laot at may isdang huli. Nagtataka itong lumapit kina Leo at Inay Salve. Pinsan, ano yung nahuli mo? Pawikan? Oo, Kaloy. Naawa ako at pumasok siya sa lambat ko. Nangihina na pala dahil sa basura at taliptip na dumikit sa katawan niya. Sagot naman ni Leo. Tiba-tiba ka niyan pinsan. Kakarnihin natin yan. Di akong malaki ang kikitain mo niyan. Malaki-laki din yan oh. Wika pa ni Kaloy na tuwang-tuwa. Ay, siraulong bata to. Anong kakarnihin? Ikawawa iyang pawikan. Ibabalik yan ni Leo sa dagat. Bulalas ni Inay Salve. Inay Salve naman, nagbibiro kayo. Mahal ang karne ng pawikan. Tsaka balita ko, may eksklusibong restaurant sa bayan na nagluluto ng pawikan. Malaki ang kikitain ni Leo dyan sa pawikan na yan. Napapalatak si Kaloy na tinawag din ng kapitbahay nilang si Enteng na mananagat din. Lumapit ito sa kinaroroonan nila. Tuwang-tuwa ito nang makitang nakakuha ng pawikan si Leo. Puring-puri nito si Leo na sinuwerte raw sa araw na ito. Pasensya na kayo, pero matapos ko itong linisan ay ibabalik ko siya sa laot. Hindi ko kakarnihin ang pawikang ito. Saad ni Leo na patuloy sa ginagawa. Hindi napigilan ni Kaloy na mapabusangot dahil sa sinabi ni Leo. Hindi niya mawari kung anong klaseng kaipokrituhan ang mayroon ito. Pero sadyang ganito ang pinsan niyang si Leo. Kumbaga, masyadong makatao. Kasakasama niya ito simula pa ng mga bata pa sila. At sa kanilang maliit na sityo ay hinahangaan sa Leo ng mga tao dahil sa taglay na kabutihan nito. Kung kakarnihin sana ni Leo ang pawikan, ay tiyak niyang malaking pera ito. Lalo na kung dadalhin nila ito sa restaurant na eksklusibong nagluluto ng mga resipe ng pawikan. Tiba-tiba sana ito. Napapailing na lamang si Kaloy, pero susubukan niya itong kumbinsihin. Pinsan, may kaakibat na malas kapag nakakuha ka ng pawikan. Wala kang mahuhuling isda
Kaya kung ako sa'yo, baliktarin mo ang malas na yan at karnihin na ang pawikan para malaki ang kita mo. Pangungumbinsin niya sa pinsan. Ngunit hindi siya nito pinansin. Nagpapatuloy lamang ito sa ginagawa. Sa inis ni Kaloy ay nagtungo siya sa kanyang sakayan para dalhin ang huli ng mga isda sa kanilang bahay. Kapag ganitong hindi kasi sumasagot si Leo, ay wala na siyang aasahan dito. Napapalatak na lang si Kaloy na nagsalubong ang dalawang kilay. Masamang tingin ang itinapon niya kay Leo at nilisan ang dalampasigan. Kung pumayag lang sana itong karnihin ang pawikan, sana ay matilamsikan man lang siya ng kaunting pera sa kikitain ni Leo dahil tutulong siyang katayin ito. Pero sadyang matigas ang pinsan niyang ito. At saktong pagsikat ng araw sa silangan ay natapos nila ni Inay Salvi ang paglilinis ng katawan ng pawikan. Ay, natapos na rin, Leo. Bulalas ng kanyang inay. Tignan mo siya, Nay. Hindi na siya nahihirapang huminga, kagaya kanina. Ani naman ni Leo na masayang masaya. Napapailing na lamang si Inay Salvi sa kalokohan ni Leo. Kung papaano nitong nakikitang hinihingal ang pawikan ay hindi niya alam. Tinawag niya lang ang iilang kapitbahay para tulungan si Leo na muli itong isakay sa sakayan niya para ibalik na sa laot. Habang pumapalaot si Leo, ay tuwang-tuwa siyang naririnig ang tunog na mula sa pawikan. Hindi niya alam kung anong sinasabi nito, kaya pinapalagay na lamang ng binata na nagpapasalamat ito sa ginawa niya. Walang anuman, kaibigan. Sa susunod, mag-ingat kang huwag dumikit sa mga basura. Hindi sila nakakain eh. Nakatawang hinaplos ni Leo ang malapad na likuran ng pawikan. At nang nasa laot na siya, ay sa kanya pinakawalan ang pawikan sa tulong ng kasama niyang maedad na si Mang Pedring. Isa ito sa mga kapitbahay niyang matitinong mananagat. At para po sa mga hindi nakakaalam, ang mananagat po ay mangingisda. Yun lang. Alam na alam ni Leo sa sarili na endangered species na ang pawikan. Kaya habang kaya pa niya, ay poproteksyonan niya ang mga hayop na nagbabantang mawawala na sa karagatan dahil sa mga irresponsableng mananagat na kagaya ng pinsan niya. Kahit na dolphin ay walang awang kinakatay ng mga ito kapag nahuli. Nagmistula silang walang damdamin at puso. Hanga talaga ako sa iyo, Leo. Kung nagkataong ibang mananagat ang nakahuli sa pawikang ito, tiyak kong nakarni na ito. Wala sa sariling wika ni Mang Pedring habang tinatanaw ang masayang pawikan na lumalayo sa kanila. Magpapasalamat lang din sila kapag hindi ko sila nahuhuli, Mang Pedring. Itatawag ko talaga sila sa barangay. Alam nilang bawal hulihin ang mga endangered species. Sagot naman ni Leo. Ay, nakong bata ka. Tiyak kong mamaya ay ikaw na naman ang tatargetin ni Kaloy kapag nalasing ito. Kaya naman, umanda ka na. Ganun ba? Walang problema. Natawa na lamang si Leo sa sinabi ni Mang Pedring. Pero totoo talaga ayon. Magulo kasi talaga si Kaloy sa sityo nila. Talagang may mga ganon sa mga barangay natin. O mismong baka kabarkada mo pa. Wala naman siya magagawa sa akin, Mang Pedring. Hindi ako pumapatol sa lasing. Hanggang sa paglipas lang siguro ng ilang minuto, maya-maya lang, sa hindi malamang dahilan, nagkagulo na sina Leo at Mang Pedring na tila ba isang himala ang napakaraming isda sa kinaroroonan nilang laot. Kaya naman nagmamadaling ibinaba ng mga ito ang malaking lambat ni Leo para makuha ang maraming isda. Napakarami ng huli nilang isda, malayo sa sinabi ni Kaloy
namamalasin ka kapag nakahuli ka ng pawikan. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Leo. Napuno kasi ang mga lalagyan niyang balde. May natira pa sa lambat na isa-isa pang hinihigit ni Mang Pedring. Sa baybayin na lang yan, Mang Pedring. Puno na ang lalagyan ko eh. Ang swerte kong sumama sa'yo, iho. Pakiskis nga ng swerte mo. Natatawang wika ni Mang Pedring. Tayong dalawang swerte, Mang Pedring. At paghahatian natin itong huli nating isda mamaya. Bulalas na Leo na tuwang-tuwa. Simpleng mananagat lamang sa Leo na may matayog na pangarap sa buhay. Lagi siyang may ipon kapag naparami ang huling isda, kagaya na lamang ngayon. Balak niya kasing bumili ng malaking pangisdaan balang araw, o kaya ay balak na Leo na magkaroon ng negosyo ang inang si Salvi sa palengke, para hindi na ito maglalako pa ng isda at nakabilad sa init habang naglalakad. Kapag sasapat na ang perang inipon niya, ay siya na mismo ang bibili sa lahat ng huling isda na mga kasamahan niyang mananagat para ibenta ng inay Salvi niya sa pwesto nila sa palengke. Iyon ang matagal nang binabalak ni Leo. Tuwang-tuwang sumalubong sa kanila ni Mang Pedring ang iilang kapitbahay nila. Ang iba ay tumulong pang tanggalin ang mga isda na nakadikit pa sa lambat. Matapos niyang bigyan sa parte si Mang Pedring, ay napagkasunduan nilang dalawa na ibigay na lamang sa mga kapitbahay ang natitirang isda para may ulamin ang mga ito. Mamaya ay tutulungan niya si Inay Salvi at ang itay niyang si Carlos para ilako ang mga nakuha nilang isda. Siya na rin ang magmamaneho ng kanilang tricycle para hindi na mahihirapan ang itay Carlos niya. May hika kasi ito, kaya parati niyang pinapahinga ang ama. Tricycle driver ito at hindi nila sariling tricycle ito. Malaki-laki rin ang kinita ni Leo sa araw na iyon. Hindi niya akalaing na makakahuli pa ng maraming isda sa oras na iyon. Pero siguro sadyang pinagpala ang mga taong may mabuting kalooban. Kaya sa sityo nila ay napabalita ang swerte ni Leo sa araw na iyon. Kaya mas lalo pa itong hinangaan ng mga kapitbahay. Subalit sa mundong ito, kahit gaano pa kabuti ang iyong puso, ay hindi mo maiaalis na may mga taong inggit sa tagumpay na mayroon ka. May mga taong hindi nasisiyahan na nakikitang umaangat ang buhay mo. At hihilahin ka nila pababa dahil nasasaktan sila kapag nakikitang nauungusan mo sa buhay. Leo. Leo. Kulerot. Ang yabang mo talaga. Lumabas ka dyan. Sigaw ni Kaloy na paikis-ikis na sa paglalakad dahil sa kalasingan. Ganito si Kaloy at pasaway siya sa kanilang sityo. Nakasunod naman sa kanya ang asawang si Lete. Nakikiusap na huwag niyang guluhin ang pinsan, na umuwi na lang sila sa bahay. Kaloy, tama na. Lasing ka na, kaya umuwi na tayo. Halika. Hinila ni Lete ang braso ni Kaloy. Ngunit itinulak siya ng asawa, kaya kamunti ka na siyang mamudmud sa lupa. Lintik namang buhay to, Lete. Bitawan mo nga ako. Hiyaw ni Kaloy. Nakakahiya sa mga tao, Kaloy. Kaya tara na. Umuwi na tayo. Bitawan mo nga ako, sabi. Hoy, Leo. Leo, lumabas ka dyan. Harapin mo ako. At bahagian mo ko ng swerte mong lintika. Lumabas ka dyan. Ani Kaloy na umiikis na rin ang pananaw dahil sa kalasingan. Kaloy, tama na. Umuwi na kasi tayo. Nakakahiya ka na. Nakakahiya na itong ginagawa mo. Muli ay hinila ni Lete ang asawa. Ngunit sa hindi inaasahan ni Lete, nababatukan siya ni Kaloy. Hindi niya iyon nailagan
Kaya tumimbuang sa lupa ang kawawang babae. Naikuyom naman ni Leo ang kamao sa nakitang ginawa ni Kaloy. Awang-awa siyang lumapit sa dalawa. Itinayo niya si Leyte sa lupa. Mabuti at lumabas kang hayop ka. Ang yabang mo. Nakakuha ka lang ng maraming isda ay parang sino ka ng politiko na namimigay ng ayuda dito sa sityo natin. Habang ako itong pinsan mo, ni hindi mo man lang inambunan. Wika ni Kaloy. Nakakahiya ka na, Kaloy. Tama na. Binigyan ako kanina ni Inay Salvi ng pang-ulam natin. Umuwi na tayo. Sige na. Pigil ni Leyte sa braso ng asawa. Bitawan mo nga ako. Aanhin naman natin yung isda. Pera. Pera ang hihingin ko sa mayabang kong pinsan na to. Para pambili ko ng lambanog. Nakulangan pa ako sa ininom namin ni na kumpare kanina. Balita ko'y pumaldo raw aring pinsan ko. Nakangising wika ni Kaloy. Sabay taboy sa asawa niya. Leo, pasensya ka na sa pinsan mo ha. Ni Leyte kay Leo. Okay lang yan, Leyte. Hayaan mo na yan. Wala naman niyang magagawa sa akin. Lasing na yan. Saad ni Leo na sininyasan na si Leyte. Nabitawan ng asawa. Maliit na babae si Leyte. Kaya nakadama ng awa si Leo sa babae. Na hinihila ang pinsan niyang may malaking katawan. Kahit kailan ay saludo talaga ako sa kayabangan mo, pinsan. Kaya bigyan mo na ako dyan ng pantoma para mas lalo ka pang swertehin. Nakangising wika naman ni Kaloy. Kaloy, wala na akong pera. Nag-iipon kasi ako. Pambiling malaking pandagat. Nasa bangka na lahat ng pera ko. Kaya sa susunod na lang ulit. Kalmadong wika ni Leo. Gusto mo ba talagang tatapusin ko yung swerte mo? Ang yabang mo. Tapos wala ka na palang pera. O baka naman sadyang pinagdadamutan mo lang talaga ako? Nilabas ni Kaloy ang kutsilyong nakatago sa tagiliran niya. Kaloy, wag! Sigaw ni Leyte na gulat na gulat. Iwinasiwas ni Kaloy ang kutsilyo sa harapan ni Leo para saksakin ang tiyan ng binata. Ngunit dahil sa kalasingan ay tumimbuang ito sa lupa. Sinamantala naman ni Leo ang pagkakataon at mabilis na inagaw ang kutsilyong nasa mga kamay ni Kaloy. Itinayo niya ang pinsan na hawak na niya sa dalawang braso. Hindi na makagalaw pa si Kaloy kaya tumayo itong nanggigigil sa pinsan. Insan, tama na ha. Lasing ka na kaya matulog ka na. Baka kasi makaistorbo tayo sa mga kapitbahay. May mag-report na naman kay Kapitan. Baka sa selda ka na naman ng sityo natin matutulog. Kaya pinsan, tumigil na. Bukas na lang ulit uminom. Anyang iginiya ang pinsan pauwi sa bahay nila. Napasunod naman sa kanila si Leyte na panay ang pasasalamat kay Leo. Itinago ni Leyte ang kutsilyo ni Kaloy. Napakalaki ng pasasalamat niya kay Leo. Kahit sa mga kalokohan ni Kaloy ay hindi ito pinapatulan ni Leo. Normal pa naman ang utak ko, Leyte. Alam kong lasing na si Kaloy. Siraulo din ako kung papatulan ko yung lasing na. Ni Leo na ipinasok sa bahay ni Leyte ang pinsang halos hindi na makatayo sa kalasingan. Dito na lang, Leo. Dito mo ihiga si Kaloy. Ni Leyte na nagmamadaling naglatag nang mahihigaan ng asawang halos wala ng malay. Huwag mo na lang galawin yan para hindi na magising. Tulog na eh. Nakangiting ani ni Leo. Salamat mo, Leo. Tsaka may bitadayin si Inay sa bahay. Lagyan mo ang galos mo para madaling gumaling. Dagdag pa ng binata. Nang mapansing may dugo sa braso ni Leyte,
na mula sa pagkakahandusay niya kanina sa lupa. May pasa ka rin sa mukha, Leyte. Lagyan mo yan ng yelo. Napapailing na wika ni Leo, sabay kumawala ang buntong hininga ng binata. Bata pa kasi si Leyte na nasa 20 anyos pa lang na isinama ng pinsan niyang si Kaloy. Si Kaloy naman ay nasa 34 anyos na at lasenggo pa. Kaya labis na nagtataka si Leo kung bakit bigla na lamang naging kasintahan ng pinsan niya ang dalagang si Leyte. Akmang lalabas na si Leo nang mapansin niya ang luhaang mga mata ni Leyte na nakatitig sa kanya. Ang saklap ng buhay ko, Leo. Hindi ko naman inasahang mangyayari ito sa buhay ko. Kundi lang sana ako nagkamali, Leo. Lumalapit ako noon sa inyo. Pero ikaw naman ang sadya ko. At hindi si Kaloy. Natigilan si Leo sa sinabi ni Leyte sa kanya. Ikaw naman talaga ang ginusto ko. Kaya ako lagi nagpupunta noon dito sa inyo para mapansin mo. Kaso kahit kaunting tingin, Leo, ay hindi mo ginawa. Nang minsang nalasing ako kasama ang mga barkada ko, ay iniwan nila ako kay Kaloy. May nangyari sa amin, Leo. Kaya ako napilitang magpakasal kay Kaloy. Tuluyan ang napaiyak si Leyte habang kinakwento kay Leo ang tungkol sa buhay nila ni Kaloy, kung paano silang nagsimula. How sad naman. Huwag kayong malungkot. Wala pa tayo sa kalahati. Napabuga ng hangin sa Leo sa biglaang confession ni Leyte sa kanya. Hindi niya alam kung anong sasabihin niya. Kahit kaunti din kasi ay wala din siyang pagtingin dito. Hindi niya rin ito gusto kahit pa man noong dalaga pa ito at hindi pa kasal kay Kaloy. Pasyensya ka na, Leyte. Wala akong gusto sa iyo. Lalo na ngayong asawa ka na ni Kaloy na pinsan ko. Nandiyan na yan. Pagsabihan mo na lang ang pinsan kong ayusin na ang buhay niya. Lalo at may pamilya na kayo. Tinapik ni Leo ang balikat na Leyte at iniwan ito sa loob ng bahay na umiiyak. Mabuti na lamang ay tulog na si Kaloy. Tiyak niyang malaking gulo na naman ang aabuti nila kapag marinig ni Kaloy ang mga sinasabi ni Leyte. Samantalang sa loob ng kwarto ay naikuyom ni Kaloy ang kamao sa narinig na sinabi ni Leyte sa kanya. Nagtutulog-tulugan lang siya dahil sa nada manghiya kanina sa ginawa niya kay Leo. Oo, at lasing siya. Pero hindi totoong kapag lasing ay hindi mo alam ang ginagawa mo. Gising na gising ang kanyang diwa. Lalong hindi siya bingi para hindi marinig ang pagtatapat ni Leyte sa pinsan niya. Dati nang alam ni Kaloy na gusto ni Leyte ang pinsan niya at hindi siya tanga na hindi maramdamang walang gusto sa kanya si Leyte. Nagpakasal lamang ito sa kanya matapos may mangyari sa kanila matapos itong malasing. Nahuli kasi sila ng mga magulang ni Leyte kaya wala na itong nagawa. Mas lalo pang nakadama ng inis si Kaloy sa pinsang si Leo. Simula pa man noon ay hindi na niya nauungusan si Leo sa lahat ng bagay. Lagi siya nitong nalalampasan, lalo na sa talino at itsura. Gwapo si Leo na parang ako, di joke lang. At maraming kadalakahan sa kanilang sityo ang nagkagusto sa pinsan niyang ito. Pati pa ang asawa niya ay may gusto pa rin kay Leo. Kahit na mag-iisang taon na sila simula nung matapos silang ikasal. Hayop ka, Leo. Makakaganti rin ako sa'yo. Anya sa isipan, sabay pikit na mga mata nang nakadama ng pagkahilo. Pakaramdam niya ay umiikot na ang paligid niya. Hindi na niya kayang tumayo pa para dalahungin ang pinsan niyang nagustuhan ng asawa niya.
hanggang sa nakatulog na lamang si Kaloy. Nadala ang lihim na sama ng loob sa pinsan niya. Samantalang sa pamamahay nila ni Leo, mahigpit na pinaalalahanan ni Inay Salvi ang binatang anak na si Leo. Anak, lumayo-layo ka na kay Leti ha. Alam mo naman ang pagkautak-ipis niyang pinsan mo. Baka kasi, mamaya-maya niyan, ay ikaw na naman ang pag-iinitan niyan dahil sa asawa niya. Ani ni Inay Salvi. Opo Inay, naawa lang ako kay Leti kanina. Sinaktan na kasi siya ni Kaloy. Ay nako, bastang sinabi ko sa'yo, lumayo-layo ka kay Leti kung ayaw mong magkagulo kayong dalawang magpinsan. Muli ay paalala ni Inay Salvi. Tinignan na lamang ni Leo ang ina at inihanda na ang mga kagamitan sa pagpapalaot para mamayang madaling araw. Ganito kasi ang pamumuhay dito sa kanilang sitio Maasin. Karamihan ay pananagat ang pangkabuhayan ng mga tao rito. Ang iilang profesional ay nagtatrabaho na sa bayan at sa ibang bansa. Si Leo na hindi nakapagtapos ng pag-aaral na hanggang second year college lang ay nagkasya na lamang sa pananagat. Mayroon kasing bangkang dimotor ang ama. Mas malaki ang kikitaan niya sa dagat, lalo na kapag suswertehin, kaysa magtatrabaho sa lungsod na may minimum na sahod lamang. Matapos magkasakit ang itay Carlos niya, ay tumigil na lamang siya sa pag-aaral at pumalit sa itay sa pananagat. Wala sa isipan ng 25 anyos na binata ang pag-aasawa sa panahong ito. Kabuhayan ang mas mahalaga kay Leo kaysa lumandi sa mga babaeng halatang nagkakagusto sa kanya kahit na isa lamang siyang mananagat. At sa awa naman ng Diyos, paminsan-minsan ay nakakapamasada ang kanyang itay. Kinabukasan noon, 2:00 pa lamang ay pumalaot na si Leo. Napapansin kaagad ng binata, nakakaiba ang dampi ng hangin habang nasa laot siya. Malakas ang hangin na may dalang nanunuot na lamig sa laman, kaya alam na alam ni Leo na may paparating na masamang panahon. Sana makakuha ako ng maraming isda para kahit papano ay may sapat kaming makakain bago matapos ang bagyo. Dalangin ni Leo na hinihintay ang tamang oras para hilahin ang lambat pabuntang dalampasigan. Hanggang sa napansin na naman ng binata ang banayad na haplos na mga alon sa kanyang bangka na nakakapagtaka dahil nasa kalagitnaan siya ng dagat. Malalakas ang alon sa bandang iyon, kaya nagpasalamat na lang din si Leo na hindi masyadong malakas na tumatama sa kanyang bangka. Hanggang sa namataan niya ang isang malaking nilalang na may maitim na kulay sa di kalayuan ng kanyang kinaroroonan. Wala namang nadamang kakaiba ang binata maliban sa pakiramdam niyang may nagmamasid sa kanya mula sa di kalayuan. Leo, uwi na tayo. Kakaibang simoy ng hangin. Pagtawag bigla sa kanya ni Mang Pedring na nasa di kalayuan din, sakay ng kanyang bangkang dimotor. Si Mang Pedring pala. Sige Mang Pedring, mukhang marami na rin naman itong huli ko. Itinali ni Leo ang lambat sa gilid ng bangkang dimotor nang mapansin niyang napakabigat ng kanyang lambat. Ano? Pinagpala na naman ba ako ngayong araw? Tanong niya sa sarili na napatingala sa kalangitan. Sumilay ang matamis ng ngiti sa mga labi ni Leo nang masinaga ng ilaw mula sa flashlight ang kulay silver na mga isda sa loob ng kanyang lambat. Thank you Lord. Salamat. Bulalas na Leo na pinasibad na ang bangkang dimotor. Sumunod pa uwi kay Mang Pedring.
Nang malapit na siya sa bahura, ay sa kanya inahon ang kanyang lambat. Dahil doon ay hindi na masyadong malakas ang alon. Punong-puno ang lambat ni Leo at Mang Pedreng. Napakarami na naman ang nahuli nila sa nagdaang 2 araw. Habang si Kaloy ay nagngingit-ngit ang kalooban na tumulong na lamang sa pagtatanggal ng mga isda sa lambat ni Leo noong nasa dalampasigan na ito. Umagang-umaga na siya nagising dahil sa kalasingan ng nagdaang gabi. Nang magising si Kaloy ay nagkakagulo na ang mga kapitbahay nila sa pagtulong kina Leo at Mang Pedreng. Sinuwerte na naman ang kanyang pinsan sa pagkakataong ito. Kaloy, sa iyo na yan. Nang may mauulam kayo ni Lete. Medyo lumalakas ng hangin. Huwag ka nang pumalaot. Mukhang may paparating na bagyo eh. Ani ni Inay Salve na tiyahin ni Kaloy. Salamat po, Inay. Sagot naman ni Kaloy. Ngunit nang makita niya ang mukha ng pinsan niyang si Leo na masayang-masaya na kausap ang mga mangingisdang kasamahan, ay nagkaroon na naman ng kakaibang inggit ang puso ni Kaloy. Nais niyang suntukin ang pagmumukha ni Leo sa inis. Kaya matapos ihatid kay Lete ang isdang ibinigay ni Inay Salve, ay dumiretso si Kaloy sa kanyang bangkang dimotor at inilabas niya iyon sa dalampasigan. Oy Kaloy, papalaot ka pa. May paparating na bagyo. Paalala sa kanya ni Mang Pedreng na nagtatali ng kanyang bangka. Pakialam mong matanda ka. Singhal ni Kaloy. Nangit-ngit pa rin ang kalooban. Bilisan mo na dyan, Emong. Nang swertehin din tayo sa laot. Asik ni Kaloy sa kasamahang si Emong. Bunsong kapatid niya si Emong. Ito ang parati niyang kasama sa pagpapalaot. Kaidaran lamang ito ni Leo. Pero Kuya Kaloy, may paparating na bagyo. Nagsisimula nang lumaki ang mga alon oh. Bulalas ni Emong. Huwag kang ang tatamad-tamad. Hindi yung maghihintay na lang tayo ng limos mula kay Leo. Hindi ka ba nahiya? Sigaw ni Kaloy. Walang nagawa si Emong na sumunod sa kuya niya. Tinulungan na lamang ito ni Emong na ilabas ang bangkang dimotor. Napahabol naman si Lete sa asawa niya. Kaloy, huwag ka na pumalaot. Malalaki na ang alon. Pagpipigil ni Lete sa asawa. Ngunit itinulak lamang ni Kaloy si Lete na pumipigil sa kanya. Wala kang pakialam, Lete. Di ba ito yung gusto mo? Kapag mamatay ako sa laot, malaya ka nang landiin si Leo. Asik ni Kaloy kay Lete. Kaloy, anong pinagsasabi mo? Hindi makapaniwalang bulalas ni Lete sa asawa. Hindi ako tanga, Lete. Narinig ko lahat ang pagtatapat mo sa pinsan ko kahapon. Ang sakit-sakit, Lete. 1 taon na simula nang ikasal tayo. Pero hanggang ngayon pala, si Leo pa rin ang nasa puso mo. Sumbat ni Kaloy sa asawa. Napaluhan na lamang si Lete na tinatanaw ang papalayong asawa. Narinig pala nito ang pagtatapat niya kahapon kay Leo. Noon lang naman yon, hindi na ngayon. Sa ngayon ay natutunan niya niyang mahalin ang asawa kahit na napakalasenggo nito. Mahal din naman kasi siya ni Kaloy. Nagkataon lang na kapag nalalasing ito ay lumalabas ang magaspang na ugali. Sobrang nag-aalala si Lete sa asawa niya. Lalo na noong napansin niyang nagsisimula ng pumatak ang ulan sa dalampasigan. Hindi na nakakain pa si Lete sa sobrang pag-aalala sa asawang pumalaot kahit pa sa nagbabadyang bagyo. Masama ang loob sa kanya ni Kaloy kaya hindi ito nakinig sa kanya. Sinisisi ni Lete ang sarili. Mahabaging Diyos, Lete. Anong nangyayari sa iyo at nagpapabasa ka ng ulan? Nilapitan ni Inay Salve ang asawa ng pamangkin na nasa dalampasigan. Inay Salve, 3 oras na ang nakaraan. Hindi pa nakauwi si Kaloy at Emong.
Lumalakas na ang alon. Inay, at napakasama ng panahon. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag may masamang nangyari kay Kaloy at Emong. Umiiyak na saad ni Lete. Nagtalo ba kayong mag-asawa, ha? Tanong ni Inay Salve. Napapayo ko na lamang sa Lete na pinahid ang luha. Inay, narinig ni Kaloy ang pagtatapat ko ng damdamin kay Leo. Masama ang loob niya sa akin, pero inay, pangako, noon lang naman yun. Noong mga panahong hindi pa kami kasal ni Kaloy. Matagal ko nang kinilimutan ng anak mo matapos may nangyari sa amin ni Kaloy. Pero narinig niya ako kahapon, kaya nagtatampo siya sa akin, inay. Pagtatapat ni Lete kay Inay Salve. Sandaling natigilan sa Inay Salve sa sinabi ni Lete. Bumaha ang pag-aalala sa mukha ng ginang sa narinig. Alam niyang gulo na naman ang aabuti ng magpinsan kapag nalasing si Kaloy. Nag-aalala din siya sa kalagayan ni Kaloy at Emong na nasa laot pa rin. Diyos ko naman, Lete. Hindi mo na dapat sinabi pa yun kay Leo. Alam mo naman niyang asawa mo. Bulalas ni Inay Salve. Inay Salve, pataawarin mo ko. Tulungan mo na lang ako. Hahanapin natin sila sa laot, sina Kaloy at Emong. Pakiusap na Lete sa tiyahin ng asawa. Kaagad namang tumungo si Inay Salve sa bahay nila at kinausap ang anak na si Leo. Nakararating lang galing nagbenta ng isdang huli niya. Sobrang nag-aalala si Leo sa dalawang pinsan. Kahit na ganoon ang ugali ni Kaloy, ay mahal pa rin ito ni Leo na parang kapatid na rin. Hindi na nga niya ito pinapatulan kapag nalasing na dahil ayaw ni Leo na magkasakitan silang magpinsan. Humingi na rin ng tulong si Leo sa mga kapitbahay nila para hanapin si Kaloy at Emong sa laot. Maghiwa-hiwalay kaya tayo para madali nating mahanap si Kaloy at Emong. Suhestyon ng isang kasamahan nila. Mas mabuti pa. Ani naman ni Leo na kaagad tinungo ang kanlurang bahagi ng malawak na karagatan. Maya-maya lang ay natanaw ni Leo ang isang figura ng tao na palutang-lutang sa dagat na sakay ng isang malapad na tabla. Kilala niya iyon, si Emong, kaya mabilis na nagtungo si Leo sa kinaroroonan nito. Emong! Leo, si Kuya Kaloy. Nanghihinang wika ni Emong. Anong nangyari kay Kaloy, Emong? Ha? Paano? Tanong ni Leo sa pinsan. Tinangay ng malakas na alon ng bangka namin papuntang Islang Pangi. Tumalon ako kasi hindi na makontrol ng makina ang bangka. Hindi iniwan ni Kuya Kaloy ang bangka, Leo. Nanghihinang wika ni Emong. Dali, sumakay ka rito at ihahatid kita sa mga kasamahan natin. Hanapin ko si Kaloy. Nakasalubong niya si Mang Pedring, kaya nilipat niya sa bangka ng may edad si Emong. Babalikan pa niya si Kaloy na ayon pa kay Emong ay tinangay ng malakas na alon papunta sa Isla Pangi. Leo, delikado ang islang yon. Pigil sa kanya ni Mang Pedring. Kailangan kong mahanap si Kaloy, Mang Pedring. Ihatid mo na lang si Emong para maggamot. May sugat si Emong. Balikan niyo na lang ako. Utos ni Leo kay Mang Pedring. Leo, mag-ingat ka. Sigaw ni Emong sa papalayong pinsan. Napapailing naman si Mang Pedring sa taglay na lakas ng loob ni Leo na sumuong sa Isla Pangi. Kung malalaki ang alon sa ngayon dahil sa bagyo, ay mas lalong malalaki ang alon sa Isla Pangi. Kahit na walang bagyo ay natural na malalaki ang alon sa bahaging iyon. Mahirap mabuhay kapag ang mga mananagat ay mapunta sa bahaging iyon. Sinasabing maraming nakatirang mga elemento ng dagat sa lugar na yon.
Tinatangay ng mga elementong dagat ang mga mananagat na napapadpad sa lugar na yon. Kaya hindi na ito nakakauwi pa sa kani-kanilang mga pamilya. May iila namang nagsabing tahanan ang lugar na iyon ng mga Serena at Shokoy. Kinakain ng mga Shokoy ang mga taong napapadpad sa Isla Pangi. Kaya wala nang nakakalabas ng buhay kapag napadpad sa islang iyon. Samantalang kinakabahan si Leo, pero buo ang kanyang loob habang papalapit na siya sa Isla Pangi. Natatanaw niya na mula sa kinaroroonan ang mas malalaking alon sa bahaging iyon. Malalaki, matatayog at matutulis ang mga bato sa bandang iyon. Dumagdag pa ang maiitim na mga ulap. Tabi-tabi po. Hinahanap ko lang ang pinsan ko. Tabi-tabi po. Anas ni Leo. Kaloy! Kaloy, pinsan! Tawag ni Leo. Mula sa kinaroroonan niya ay nakita niya ang nakataob na bangka ni Kaloy. Hindi pa ito nakapasok sa Isla Pangi. At ang pinsan niya ay kumaway-kaway na nakatali sa katawan sa nakataob na bangka. Buhay si Kaloy. Mabilis na tinginungo ni Leo ang pinsan niya. Mabuti naman at walang masamang nangyari sa iyo, Kaloy. Halika! Inalalayan niya si Kaloy. Binuhay pa ako, Leo. Ayaw pa ni Taning na mawala ako sa mundo. Natatawang wika ni Kaloy. Hinihingal ito nang makaakyat na sa kanyang bangka. Uminom ka ng tubig. Eto. Loko ka talaga. Pumalaot pa. Kita mo naman na may paparating na bagyo. Ni Leo sa pinsan na inihanda ang bangka sa pagbabalik nila sa kanilang baybayin. Ngunit gulat na lamang si Leo nang inundayan siya ng saksak ni Kaloy sa tagiliran at isang saksak pa nun. Kaloy, bakit mo ito nagawa sa akin? Tanong ni Leo na sapo ang tagilirang bumubulwak ang masaganang dugo. Nakangisi naman si Kaloy. Ang mga mata niya ay tila nag-aapoy sa galit na nakatitig kay Leo. Muling inundayan pa ng saksak ni Kaloy ang pinsan niya. Iyan ang nararapat sa'yo. Sa may yabang na kagaya mo. Ang yabang-yabang mo kasi. Singhal ni Kaloy kay Leo. At mamahalin na rin ako ni Lete kapag nawala ka na ng tuluyan sa buhay namin. Kaya mamatay ka na. Muli ay sasaksakin pa sana ni Kaloy si Leo nang tumalo na ito sa karagatan. Bumagsak ang katawan ni Leo sa dagat at lumutang na tila wala ng malay. Saka naman tila nahimasmasan si Kaloy sa nakitang napakaraming dugo sa bangka ni Leo. Napatutob si Kaloy sa kanyang bibig at nanginginig ang mga kamay niya. Nagdidilim na lang bigla kanina ang paningin niya matapos siyang iaho ni Leo sa dagat. Imbis na pasalamatan ng pinsan sa ginawang pagliligtas nito sa kanya, ay tinabunan ng utak niya ng madilim na paghihiganti. Ang kayabangan ni Leo ang nakikita niya. Ang pagmamahal ni Lete sa pinsan niya na kailanman ay hindi napapa sa kanya. Ang kanyang inggit at lihim na galit kay Leo ang nagtulak sa kanya para saksakin ang pinsan. Para bang may bumubulong sa dalawang tenga niyang patayin si Leo. Tila binuhusa ng malamig na tubig si Kaloy na napahalokip-kip sa sarili. Gamit ang bangka ni Leo ay tinungo niya ang bangka niya. Itinayo niya ang bangkang tumaob at palingalinga sa paligid. Walang nakakakita sa ginawa ko. Hindi ako makukulong. Nasaan na ba si Leo? Anyang tila baliw na palingalinga sa paligid. Bakit bigla siyang nawala? Nasaan na siya? Ang bilis naman niyang inanod. Naniningkit ang mga mata ni Kaloy nang makita ang isang nilalang na bumulusok mula sa dagat. Mukha itong tao na puno ng kaliskis ng isda at tinangay ang katawan ni Leo na palutang-lutang sa dagat. Muli ay sumisid ito sa kailaliman ng dagat hanggang sa nawala na lamang sa paningin ni Kaloy. Wah!
Serena, Shukoy, putik, ano yun? Hiyaw ni Kaloy. Wala na si Leo. Natangay na siya ng Shukoy. Mabigat at mabilis ang paghinga ni Kaloy na ginamit niyang sagwan para makaalis sa lugar na yon. Nasira kasi ang makina ng sakayan niya matapos silang hambalosin ni Emong ng malaking alon. Maliit na bangka lang naman ito. Naghalo ang kaba sa puso ni Kaloy at ang takot sa nakitang nilalang na tumangay sa katawan ni Leo. Pero bago siya umalis at itinaob niya ang bangkang dimotor ni Leo, ginawa niya yon para matangay ang mga dugo ni Leo sa tubig dagat. Kung aabutan man ng mga kapitbahay nilang maghahanap kay Leo, ang bangka ay iisipin ng mga itong tinangay ng alon si Leo. Hindi siya pwedeng makulong sa ginawa at hindi niya rin alam kung papaanong sasabihin na tinangay si Leo ng isang Shukoy o kung ano paman. Samantala, nagpupumigla si Leo nang muling bumalik ang ulirat. Tangay siya ng isang babaeng may kaliskis at buntot na animoy isang isda. Hindi niya naaninag ang mukha nito dahil sa pinaghalong sakit sa kanyang mga sugat at nahihilo na rin talaga siya. Anong klaseng nilalang ka? Nangihinang tanong ni Leo. Ngunit sa nawawala niyang diwa ay narinig niyang hindi magkamayaw ang mga taong maraming kaliskis. Hindi sigurado si Leo kung totoo ang nakikita niya o sadyang guni-guni na lang dahil sa nagdideliryo na siya sa maraming saksak na tinamo niya mula kay Kaloy. Hindi pamilyar sa kanya ang lugar pero may kakaibang tawang nakikita niyang naglalakad sa buhangin. Mga taong may kaliskis at palikpik sa bandang leeg. Wala na siyang oras para matakot sa mga ito. Ang alam niya ay iniligtas siya ng mga nilalang na ito. Tulong! Tulungan niyo ako! At tuluyang nagdilim ang paligid ni Leo. Bilisan niyo, dadalhin natin siya kay Tatang Pasyo. Sigaw ni Aniya. Napapailing naman ang isang lalaking may kaliskis din. Hindi natin siya kaure, pero dinala mo siya rito sa ating isla, Aniya. Wika ni Abalon, isang lalaking kataw. Mabuting tao siya, Abalon. Siya ang tumulong kay Pikpik. Ilang beses ko na rin siyang nakikitang tumulong sa mga alaga natin. Oras na para siya naman ang iligtas natin. Lumipas ang 2 araw na paghahanap kay Leo ay hindi pa rin ito matagpuan. Sobra nang nalungkot si Inay Salve sa nangyari sa anak niya. Nang araw na hinanap nito si Kaloy ay tanging bangkang dimotor na lamang ni Leo ang natagpuan ng mga kasamahan nitong nakataob malapit sa Isla Pangi. Ilang beses nang pabalik-balik ang mga kasamahan nito malapit sa isla pero walang sino man ang nangahas na pasukin ang Isla Pangi. Tikom naman ang bibig ni Kaloy. Sinabi niyang hindi niya nakita si Leo. Itinanggi niya sa sariling isipan na si Leo ang nagligtas sa kanya sa malalaking alon na tumangay sa kanya. Kundi dumating si Leo para iligtas siya, malamang siya na ang nakuha ng mga Shukoy. Habang 2 araw na rin na hindi makatulog ng maayos si Kaloy, tuwing nakakatulog naman ito ay nagigising itong sinasakal ni Leo sa kanyang panaginip. Pawisan itong babangon at iiyak na lamang basta. Kagaya na lamang ngayon. Kaloy, ano bang nangyayari sa iyo? Nag-aalalang tanong ni Lete sa asawa niya. Wala, lumayo ka sa akin. Kundi dahil sa iyo ay... Hindi natapos ni Kaloy ang sasabihin sana. Hindi niya pwedeng sabihing patay na si Leo. Hindi siya pwedeng makulong sa ginawang kasamaan at ngayon ay patuloy siyang ginugulo ng kanyang konsyensya. Paulit-ulit ang panunumbat ni Leo sa panaginip niya. At kahit saan ay tila ba natatanaw niya si Leo sa bawat sulok ng dalampasigan na malapit lang din sa pamamahay niya. Samantalang nagising naman si Leo
na nasa loob ng isang maliit na kubo. Pwede na yan, Ania. Pwede mo na yang ipainom sa binatang iyon. Dinig ni Leo na wika ng matandang lalaki na nasa labas ng kubo. Napabangon si Leo at gulat na gulat siya nang tumambad sa kanya. Nang bumukas ang pinto ang mukha ng babae. Puno ng kaliskis ng isda ang bandang leeg at may palikpik ng isda sa bandang tenga nito. Sa tanang buhay ni Leo ay ngayon lamang siya nakakita ng ganong uri ng tao. Taong may kaliskis at may palikpik ng isda. Anong klaseng nilalang ka? Tanong ni Leo na napasiksik sa dingding ng kubo. Namumutla ang binata at hindi napigilan ang pangangatog ng mga tuhod. Ngunit napalis ang nadarama niyang takot nang ngumiti ang babae. Ngayon niya lang napagtanto na napakaganda ng mga mata nito. At napakaganda din ng babaeng nasa harapan niya. Huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Bulalas ng babae. Inumin mo muna itong gamot mo. Mula ito sa halaman ng dinikdik ni Tatang Pasyo. Para ito sa mga sugat mo. Ani pa ng babae. Tsaka pa lamang naalala ni Leo ang ginawang pagsaksak ni Kaloy sa kanya. Napangiwi siya nang makadama ng sakit sa tagiliran. Inumin mo muna itong gamot mo, Leo. Wika ng babaeng may kaliskis sa leeg. Salamat. Pero, paanong kilala mo ako? Gulat na tanong niya sa babae. Sabay higop ng mapait na gamot na nasa malaking shell na ginawa ng mangkok na nagmistulang tsaa. Ako si Ania, isa sa mga bantay dagat. Tinatawag niyo akong elemento ng dagat. Minsan naman Kataw ang tawag niyo sa akin. Kapag nakatapak ako sa buhanginan, ay nagkakaroon ako ng mga paa at buntot naman kapag nasa dagat ako. Paliwanag ni Ania. Kilalang kilala kita dahil sa lahat ng mga mangingisda dito. Ikaw ang may pinakamalinis na puso. Ginamot mo rin ang alaga kong si Pekpek. Yung malaking pawikan na nahuli mo noong nakaraang linggo. Paalala sa kanya ni Ania sa masiglang tinig. Napangiti naman si Leo nang maalala ang malaking pawikan. Pero kinusot-kusot ni Leo ang mga mata. Baga kasi nagdideliryo lamang siya, kaya kung ano-ano ang nakikita niya at naririnig. Pero totoo talaga ito. Kung ganoon ang pawikang tinulungan niya, ay hindi basta ordinaryong pawikan lamang. Alaga ito ng isang Kataw. Halos hindi makapaniwala sa Leo na nakakita siya ngayon ng totoong Kataw. Dati na niyang naririnig ang mga kwento na tungkol sa Kataw sa karagatan, lalo na sa Isla Pangi, na ayon pa sa mga nakakatanda ay tahanan ng mga Kataw. Serena at Chokoy ang islang ito. Kaagad namang kinabahan si Leo nang maalala ang mga bilin ng mga nakakatanda. Naiwasan ng Isla Pangi dahil hindi ka na makakauwi sa inyong lugar kapag nakapasok ka sa islang ito. Sinasabing ang mga lalaking tao na napapadpad sa Isla Pangi ay ginagawang asawa ng mga Kataw at Serena. Ang mga babae naman ay siya Chokoy, pero ang mas nakakatakot, ang mga sinasabing aswang dagat na magindara na narito rin daw nakatira sa Isla Pangi. Tatang Pasyo, gising na si Leo. Pagtawag ng babaeng may kaliskis at palikpik sa lalaking manggagamot na may edad na. Mula sa pinto ay lumuwa ang matandang mahaba ang balbas. Ito si Tatang Pasyo. Lumapit ito kay Leo at kinapa ang pulso ng binata. Magpasalamat ka, iho, at walang napinsalang organo sa loob ng katawan mo mula sa saksak ng mga kutsilyo. Napakaswerte mong bata. Muli na namang namilog ang mga mata ni Leo nang makita ang isang lalaking may edad na.
Buhay ako. Buhay na buhay. Kung ganun, hindi totoo ang mga sinasabi na may magindarang nakatira sa isla na ito na kumakain ng tao. Tanong ni Leo sa sarili. Natawa naman ang pagak si Ania sa iniisip ni Leo. Ang mga kataw ay may kakayahang basahin ang mga nasa isipan ng mga tao. Elementong dagat ako, Leo. Hindi ako magindara o aswang dagat. Kaya huwag kang mag-alala. Hindi kita kakainin. Natatawang wika ni Ania. Salamat sa pagligtas mo sa akin. Akala ko kasi noon ay guni-guni ko lang na may nagligtas sa akin mula sa mga malalaking alon. Pasasalamat ni Leo sa babae. Utang namin sa iyo kung bakit nakaligtas si Pikpik mula sa mga basura at parasitiko na dumidikit sa katawan nito. Tsaka, mabuti kang tao at hindi ka kagaya ng mga kauri mong sakim. Kaya minsan kapag nakikita kitang nasa laot, ay binibigyan kita ng kusang maraming isda. Napangiti na lamang sa Leo. Kung ganun ay hindi pala swerte ang nangyari sa kanya, kundi biyaya talaga. Ang pagligtas niya sa buhay ng pawikan na alaga ng kataw na si Ania ang siyang naging biyaya sa buhay niya. Lalo na ngayon at iniligtas siya ng kataw. Naikwento din ni Tatang Pasyo na dati siyang mananagat na napadpad dito sa Isla Pangi. Iniligtas din siya ng mga kataw na kagaya ni Ania. Nang tuluyan na siyang gumaling, ay pinauwi siya ng mga kataw. Pero nang nakauwi na siya sa kanilang lugar, ay nalaman niyang patay na ang buong pamilya niya na tinangay ng malakas na bagyo. Wala na siyang nadatnang pamilya. Kaya ang ginawa niya upang makaiwas sa lungkot, bumalik na lamang si Tatang Pasyo dito sa Isla Pangi, kasama ang mga kataw na itinuring niya ng pamilya. Lumipas pa ang iilang araw sa pagpapagaling ni Leo. Naging malapit na kaibigan niya na si Ania sa lahat ng mga kataw na naroon. Ang iilan pa sa mga kataw na kauri ni Ania ay natatakot kapag nakikita siyang lumalabas sa kubo ni Tata Pasyo. Kaya naman, nagmamadaling bumalik ang mga ito sa dagat kapag natatanaw si Leo. Samantalang sa sitio Maasin, sa lugar ni na Leo, ay masyadong nagdalamhati si Inay Salvi sa pagkawala ni Leo. Halos maubos na ang ipon ni Leo na binabayad ni Aling Salvi sa mga taong sumusuyod sa dagat para hanapin ang anak na si Leo. Inay Salvi, tanggapin mo na lang na patay na si Leo. Hindi na siya babalik pa sa atin. Wika ng pamangkin niyang si Kaloy. Naniningkit ang mga mata ni Inay Salvi sa galit dahil sa sinabi ni Kaloy. Anong sinabi mo? Patay na si Leo. Hindi mo ba alam nang dahil sa iyo ay nawala si Leo? Kundi ka ba naman lukulokong pumalaot pa kahit may bagyong paparating ay hindi ito mangyayari kay Leo? Bulyaw ni Inay Salvi kay Kaloy. Hayop ka. Kung may utak ka sana, hindi mawawala sa akin si Leo. Anong kasalanan ng anak ko sa Diyos para parusahan ng kamatayan ha? Napakabuting tao ni Leo, Kaloy. Sana ikaw na lang ang nawala. Napapaiyak na lamang si Inay Salvi na sininghalan ang pamangkin. Kaloy, umuwi na tayo. Huwag mo nang dagdagan pa ang pagpapahirap ng kalooban ni Inay Salvi sa pagkawala ni Leo. Bulong ni Leti sa asawa. Kung ako sa iyo, Inay, itigil mo na ang pagpapahanap kay Leo. Sayang ang pera na mauubos lamang sa paghahanap kay Leo. Pamangkin mo ako, kaya sa halip na ubusin mo yung pera sa paghahanda kay Leo, ibigay mo na lang sa akin yan para maibili ko ng isa pang bangkang dimotor. Ani Kaloy sa tiyahin. Napakasama mo talaga. Hindi mangyayaring ibibigay ko sa iyo ang perang pinaghirapan ng anak ko, Kaloy. Kilala ko ang gaya mong maitim ang budhi. Maitim ang budhi, Inay? Paano mong nasabi niyan sa akin? Matapos mamatay ang mga magulang ko,
ay ikaw na ang nagpapalaki sa amin ni Emong. Para mo na rin akong anak. Bakit kakaiba ang turing mo sa akin at kay Leo? Panunumbat naman ni Kaloy sa tiyahin. Dahil hindi ko nakikita sa iyo ang kabutihan na mayroon si Leo at si Emong. Kaya umalis ka na. Kung narito ka lang para sa ipong pera ni Leo, hindi ko yon ibibigay sa iyo. Kahit na maubos pa yon, basta matagpuan ko lang si Leo. Naikuyom naman ni Itay Carlos ang kamao. Masamang tingin ang ipinako nito sa pamangkin. Dati pa man ay nakikita na niya ang kasamaan ni Kaloy. Ibang-iba ito sa anak na si Leo at sa kapatid nitong si Emong. At sana ay nagkakamali lamang siya sa kanyang duda na may kinalaman si Kaloy sa pagkawala ng kanilang anak na si Leo. Ilang beses na rin kasi niyang napanaginipan na sinaksak ni Kaloy si Leo habang sakay na silang dalawa sa bangka. Bilang ama ay nababahala na si Mang Carlos. Niwala man lang siyang magawa para makatulong sa paghahanap kay Leo. Dumagdag pa si Kaloy na ginugulo silang mag-asawa. Wala itong karapatan sa pera ng kanilang anak na si Leo. Pero masyadong sakim si Kaloy para hingiin sa kanila ang perang pinaghirapang ipunin ni Leo. Na tila ba ay nakakasiguro na itong wala na si Leo at hindi na babalik pa sa kanila. Lumipas pa ang 1 buwan sa paghahanap kay Leo pero hindi ito natagpuan. Halos nawawala na ng pag-asa ang lahat sa paghahanap ng binata. Tanging si Inay Salve, Mang Carlos at Mang Pedring na lamang ang umaasang buhay pa si Leo. Habang si Kaloy ay tila nababaliw na. Pabalik-balik ito sa pamamahay ni Inay Salve at laging sinasabing hindi na hahanapin pa si Leo dahil patay na ito. At isang araw ay nawindang na lamang ang mag-asawang Salve at Carlos dahil wala na ang wallet ni Inay Salve. Naroon ang ATM ng anak na si Leo. Naroon din ang password ng ATM sa loob ng wallet na sinadyang isulat ni Leo dahil makakalimutin si Inay Salve. Nay, huwag kang mag-alala. Baka na-misplace mo lang yun. Hahanapin natin ha. Ni Emong. Naawang-awa kay Inay Salve. Hindi ako nagkakamali, Emong. Dito ko lang naman inilalagay ang wallet ko sa loob ng bag ko. Hindi naman ako makalat sa mga gamit ko. Napapailing na wika ni Inay Salve. Pero halos naikot na ni Inay Salve at Emong ang buong bahay. Ay hindi pa rin nila natagpuan ang wallet na nawawala. Maya-maya lang ay dumating si Lete na hinihingal at lumuluha. Inay, patawad po. Panimula ni Lete na lumapit kay Inay Salve. Anong kasalanan mo at humingi ka ng tawad sa akin ha, Lete? Inay, si Kaloy ang nagnakaw ng wallet mo at nasa bayan na siya para kunin ang pera na nasa savings ni Leo. Inay, patawad. Huli na nang malaman ko. Pagtatapat ni Lete sa katotohanan. Sumikip ang paghinga ni Inay Salve. Pagkaramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Ang pera na iyon lang ang inaasahan niyang pambili ng mga gamot ni Itay Carlos. At sa pangangailangan nila, ang natirang pera na iyon ang siyang ibabayad niya sa mga mananagat na inuutusan niya sa paghahanap kay Leo. Pakiramdam ni Inay Salve ay nawalan siya ng pag-asa sa nalaman. Hindi niya alam na sa lahat ng kabutihan niya sa pamangkin na si Kaloy ay magagawa nito sa kanya ang ganitong kasamaang bagay. Hindi niya akalaing hahantong sa ganito si Kaloy. Hindi kahit sa pagiging ina niya sa mga ito ay wala siyang kinikilingan. Parehong pagtingin ng para sa anak niyang si Leo sa dalawang pamangkin niyang si Kaloy at Emong. Paano mo itong nagawa sa akin, Kaloy?
At sa mga sumunod na sandali ay bigla na lamang nawala ng malay si Inay Salvi. Bumagsak ito matapos umikot ang paningin niya. Mabuti na lamang at nasalo siya ni Emong sa mga bisig. Inay! Halos magkasabay na hiyaw ni Emong at ni Leyte. Dinala nila si Inay Salvi sa ospital ng bayan dahil inatake ito sa alta presyon dahil sa ginawa ni Kaloy. Hapon na nang umuwi si Kaloy. Walang tao sa bahay ni Inay Salvi dahil nasa ospital ito. Si Leyte lamang ang naroon sa tahanan nila. Wala rin si Emong. Maraming bitbit na grocery si Kaloy para sa kanilang bahay. May pambili na ako ng bagong bangkang dimotor, Leyte. Kaya huwag ka nang mag-alala. Makakaraos din tayo. At sa mga sumunod na araw, ay bibilhin ko ang mga isda na huli ng mga kapitbahay nating mananagat. Ibibili rin kita ng pwesto sa palengke. Nakangiting paglalambing ni Kaloy. At saan mo naman galing ang pera? Ha? Sa epon ni Leo na nilimas mo sa bangko? Hindi ka ba talaga nahiya kina Inay Salvi? Nakakalimutan mo na bang si Inay Salvi na at Itay Carlos ang umampon sa inyo ni Emong buhat nang maulila kayo sa mga magulang nyo? Panunumbat ni Leyte sa asawa. Leyte naman, kaysa maubos lang ang malaking pera ni Leo sa paghahanap sa kanya. Mas mabuting gamitin na lang natin ang maayos. Magagamit pa natin sa pangkabuhayan. Sagot niya kay Leyte. Naririnig mo ba ang sarili mo, ha? Pera na pinaghirapan ni Leo, gagamitin mo sa pangkabuhayan natin. Ang kapal naman ng mukha mo, Kaloy. Alam mo, iyang ugali mo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay hindi man lang natin napapaayos itong bahay. Umaasa ka na lang kina Inay Salvi. Hindi ka marunong tumayo sa sarili mong mga paa. Hindi ka ba nakokonsensya? Nasa ospital si Inay dahil sa kagagawan mo. Sumbat ni Leyte sa asawa. Naikuyom ni Leyte ang kamao. Kundi lang siya buntis sa anak nila ni Kaloy. Ay baka iniwan na niya ito sa ginawa nito kay Inay Salvi. Hindi naman ito nakasagot sa sinabi niya na tila ito'y nabulunan. Kaloy, 1 buwan na akong buntis. Tinadala ko na sa sinapupunan ko ang anak natin. Hindi ba pwedeng ayusin mo naman itong buhay natin? Isauli mo kay Inay Salvi ang perang kinuha mo. Nasa ospital si Inay. Nagkaroon ng mild stroke dahil sa ginawa mo. Kaya ibalik mo na ang pera na yan. Wala na si Leo. Alam mong kay Leo umaasa sina Inay at Itay para mabuhay. Saan na lang kukuha ng pangkabuhayan ang mga matatanda dahil sa ginawa mo, ha? Narito ako, Leyte. Hindi ko sila pababayaan. Nasira ang bangka ko nung bagyo. Kaya ibibili ko ito ng bagong bangkang dimotor. Ako na ang bubuhay kina Inay at Itay. Seryosong sagot ni Kaloy na lumabas ng bahay nila. Sinusundot na naman siya ng konsyensya. Muli, bigla na lamang niyang naalala ang mukha ni Leo na naliligo sa sariling dugo na tumalon mula sa bangka at tinangay ng mga alon. Sa kalagayan ni Leo, imposible nang mabuhay pa ito. Samantalang sa Isla Pangi ay gawa na ang bangka na sasakyan ni Leo pauwi sa kanilang lugar, sa Sitio Maasin. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Salamat at tinulungan niyo ako. Utang na loob ko ang buhay ko sa inyo. Nakangiting pagpapasalamat ni Leo sa mga kataw na tumulong sa paggawa ng bangka niya para makauwi siya sa kanila. Walang anuman, Leo. Napakabuti mo sa amin. Kaya nararapat lamang na suklian namin ang kabutihan mo sa mga nilalang sa dagat. Masiglang sagot ni Abalon. Halina kayo, kumain na muna ang lahat bago natin ihatid sa Leo sa laot na malapit sa Sitio Maasin. Pagtawag ni Ania sa lahat.
Hindi naman napigilan ni Leo ang mapangiti. Nakakagutom din ang paggawa nila ng bangka. Puro gulay ang kinakain nila sa Isla Pangi. Tanging si Tatang Pasyo lamang ang nag-iisang tao na kasama ng mga kataw sa isla. At sa isang buwan mahigit na pananatili ni Leo sa Isla Pangi ay nakilala niya ang tunay na pag-uugali ng mga kataw. Mga mabubuting kaibigan at malinis ang kalooban. Walang sino man sa kanila ang nagtataglay na maitim na budhi, kagaya ng kanyang pinsang si Kaloy na kaya siyang saksakin patalikod. Mababait ang mga ito at may mabubuting kalooban. Hindi nagpapakita ang mga ito sa tao sa takot na baka anong kasamaan ang gagawin sa kanila, kagaya ng ginagawang pagsira ng mga tao sa tahanan ng mga isda sa karagatan. Sa paglipas ng 5 buwan ay tuluyang naghilom ang mga sugat ni Leo na gawa ng pagkasaksak ni Kaloy sa kanya. Nag-aalala na siya sa mga magulang, pero alam naman niya na hindi pa mauubos ang perang naipon niya para sa pagkain sa kanyang mga magulang at pangbiling gamot ni Itay Carlos. Malaking halaga ang naipon niya sa bangko, kaya tiyang niyang hindi naman gano'n naghihirap ang mga magulang. Hindi siya pwedeng bumalik sa sitio maasin na hindi pa tuluyang gumaling ang mga sugat. Nangangati na rin ang mga kamay niyang gantihan si Kaloy sa ginawa sa kanya. Alam niyang hindi ito makukulong dahil sa kawalan ng ebidensya sa ginawa nito sa kanya. Subalit, hindi na niya mapapatawad pa si Kaloy sa ginawa nito sa kanya. Kundi lang dahil sa iniligtas siya ni Ania, patay na sana siya ngayon. Hindi siya mabubuhay sa malalaking alon na may 3 saksak sa iba't ibang bahagi sa katawan. Mag-iingat ka sa pagbabalik mo sa lugar ninyo, Leo. Huwag mo nang pagkatiwalaan pa muli ang pinsan mong iyong traidor. Nagawa kanyang saktan, kaya gagawin niya rin yun ulit sa iyo. Kaya kung ako sa iyo, patawan mo siya ng nararapat na kaparusahan. Habili ni Ania sa kanya nang nasa laot na sila. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Leo. Huwag kang mag-alala, Ania. Akong bahala. Hindi ko siya pwedeng ipakulong dahil wala akong ebidensya sa ginawa niyang pagsaksak sa akin. Pero hindi na mauulit pa ang ginawa niya sa aking iyon. Hindi napigilan ni Leo ang hawakan ng isang kamay ng kataw na ngayon ay nakakapit sa kanyang bangka at nakatingala sa kanya. Napatitig si Leo sa kulay kahil na mga mata ni Ania at hinila nito paakyat sa bangka niya. Doon ay nagkaroon ito ng mga paa kagaya niya. Nawala ang buntot nito at naghinang ang kanilang mga mata. Anong ginagawa mo, Leo? Hindi ko alam ang ginagawa ko, Ania. Pero napakabilis ng pintig ng aking puso sa ngayon. Parang kinukurot ang dibdib ko sa isiping hindi na kita makikita pang muli. Bulong ni Leo. Leo, magkikita pa tayo muli. Sa tuwing papalaot ka ay magkikita tayo muli. Sa tuwing kabilugan ng buwan ay mawawala ang kaliskis ko at palikpik. Kaya pwede kitang dalawin sa dalampasigan niyo. At para rin hindi matatakot ang mga taong makakita sa akin. Kaya sa kabilugan ng buwan ako dadalaw sa iyo. Nakangiting wika ni Ania. Totoo ba, Ania? Masayang tanong ni Leo sa dalagang kataw. Sige na, Leo, at gamitin mo sa tama ang binigay namin sa iyo. Ang tinutukoy ni Ania ay ang mga perlas na ibinigay ng mga kataw kay Leo. Tiyak ni Leo ay maiahon niya sa kahirapan ng pamilya sa binigay na perlas na mga kataw. Pinigil ni Leo muli ang mga kamay ni Ania
bago ito tumalon pabalik sa karagatan. Bakit na naman? Nagtatakang tanong ni Aniya sa binata. Aayusin ko lang ang buhay ng pamilya ko at pagkatapos ay babalikan kita sa Isla Pangi. Pinatakan ni Leo ng halik ang makaliskis na kamay ni Aniya. Mapait na napangiti ang dalagang kataw. Hindi mo naman kailangang gawin iyon, Leo. Magkaiba ang ating mundo. Tao ka, samantalang ako ay isang kataw. Kaya hindi tayo pwede. Ani Aniya sa binatang si Leo. Aniya, paano kung hindi ko kayang mabuhay na wala ka? Paano kung ikaw ang piniling mahalin ng aking puso? Kahit na isa kang kataw. Ngayon ko lang na ramdaman ang ganito, Aniya. At sa'yo lamang iyon. Madamdaming saad ni Leo sa dalaga. Pumatak ang mga luha ng dalagang kataw at malungkot na napatitig kay Leo. Hindi ko alam kung may maghihintay bang pagkakataon para sa atin, Leo. Pero magkaiba ang ating mundo. Pero magkaisa ang nadarama natin para sa isa't isa, Aniya. Mahal mo rin ako, di ba? Tanong ni Leo sa dalagang kataw. Hindi ko alam, Leo. Pero naninikip ang aking puso kapag naiisip kong hindi na kita makikita. Pareho lang tayo, sagot ni Aniya. Basta, mangako kang hihintayin mo ako sa laot bukas at sasama ka sa akin sa bahay sa kabilugan ng buwan, Aniya. Ihatid naman kita pabalik sa Isla Pangi at kasama mo rin akong babalik sa isla. Wika ni Leo. Napapangiti na lamang si Aniya nang muling hinalikan ni Leo ang mga kamay niya. Tumalo na ang dalagang kataw sa karagatan, habang si Leo ay dala ang matamis na ngiti habang nagsasagwan sa malinaw na karagatan patungo sa dalampasigan ng Sitio Maasin. Sa pamamahay naman nila ni Inay Salvi ay wala nang pambilang gamot si Emong para sa tiyahin. Kaunti lamang ang huli niyang isda na sapat lamang para sa bigas nila sa bahay. Walang ibang nagawa si Emong kundi lumapit na sa Kuya Kaloy niya. Kuya, baka may pera ka dyan. Ibibili ko lang ng gamot para kay Tia Salvi. Pakiusap niya sa kapatid. Ngunit napangisi lamang ang lasing na si Kaloy. At ano naman ang bibigay ko kay Inay Salvi? Hindi nga sapat ang kita ko para sa amin ng asawa ko. Iniwan na nga ako ni Lete, di ba? Ang pera ni Leo na ninakaw niya mula kay Inay Salvi ay naubos din ni Kaloy sa kakainom ng alak. Para itong 1 millionaire kung gastusin ang pera ni Leo. Ni hindi man lamang ito nakabili ng bagong bangkang di motor. Nagkasya na lamang ito sa bangkang sinasagwan para sa pangingisda. Medyo malaki na ang tiyan ni Lete, pero walang perang naipon si Kaloy dahil sa lagi na lamang itong lasing. Hindi kasi siya nakakapag-isip ng mabuti kapag hindi siya nakainom. Para siyang mababaliw kapag naaalala niya ang ginagawa niya kay Leo sa laot. Nagnustula yung lamat sa pagkatao ni Kaloy. Pagkaramdam niya, mababaliw siya kapag hindi siya napapasukan ng alak sa sistema. Kaya naman ng nakaraang linggo ay tuluyan na siyang iniwan ni Lete. Umuwi si Lete sa bahay ng mga magulang nito dahil hindi na kinaya pa ang palaging paglalasing ni Kaloy. Minsan na hindi pa niya naiintindihan ang kinikilos nito na tila ba ay baliw na. Kung minsan ay kinakausap ang sarili na para bang nariyan lang si Leo sa paligid. Kuya naman, wala na kasing gamot si Inay Salvi. Ni Emong na napapailing na lamang.
Tumawa lamang muli ang kapatid na si Kaloy at kinausap ang buti ng alak. Leo, narinig mo? Walang gamot si Inay Salve at kasalanan ko na naman ito. Lagi ko na lang kasalanan. Kasalanan ko naman talaga eh. Muli ay tinungga ni Kaloy ang hawak na lungnik ng tanduay. Tapang nun na, napapabuga na lang ng malalim na hininga si Emong. Wala na siyang ibang pagpipilian, kundi ang muling lumapit kay Mang Pedring. Tinatanaw na lamang ni Emong ang kapatid na pasuray-suray na naglalakad papasok sa bahay nito. Ngunit, natigilan si Emong nang matanaw mula sa kinatatayuan ang dalampasigan. May isang bangkang lisagwan ang dumaong. Leo? Si Leo! Leo! Sigaw ni Emong na tumakbo papalapit sa lalaking may dalang lumang leather bag. Nag-uunahan ang mga luha ni Emong nang mapagtantong si Leo nga ang nakita. Ngumiti ito sa kanya at sinalubong siya ng mahigpit na yakap. Akala ko talaga ay wala ka na. Akala ko tuluyan ka nang natangay ng malalaking alon sa lakas ng bagyo. Saan ka ba galing, Leo? Tanong ni Emong na sunod-sunod ang pagbatak ng mga luha sa mga mata. Sinabi ni Leo na napadpad siya sa islang malayo dahil sa malalakas na alon. Hindi siya nakabalik kaagad dahil napakalaki ng sugat niya matapos matusok ng kahoy na nagmumula sa malalaking alon sa dagat. Nagsisinungaling si Leo kay Emong at hindi niya sasabihin sa mga ito ang kasamaang ginawa ni Kaloy sa kanya. Ayaw niya ring may masamang mangyayari kay Inay Salve. Nang makarating siya sa kanilang bahay, Inay, anong nangyari sa iyo? Tanong ni Leo sa ina nang bumungad siya sa kanilang tahanan. Nakaupo na lang kasi sa wheelchair si Inay Salve at paralisa ang kalahating katawan nito. Leo, anak, Carlos, buhay ang dahil. Nang ibig sabihin ay buhay ang anak nila. Bulalas ni Inay Salve na dumaloy lamang ang masaganang luha sa mga mata. Napapaiyak din ang payat na si Itay Carlos nang makita si Leo. Ngunit matapos sabihin ni Emong ang ginawa ni Kaloy sa kanyang ina na ninakaw ang malaking berang na ipon niya kaya inatake ng alta presyon si Inay, ay nagdidilim ang mundo ni Leo. Nanginginig ang katawan niya at galit na sinugod si Kaloy sa tahanan nito na nasa unahan lang din ng kanilang bahay. Kaloy! Sigaw ni Leo nang madatnan si Kaloy na tumutungga ng long length na tanduay. Namilog naman ang mga mata ni Kaloy nang makita si Leo. Baka sa mga mata nito ang takot na napatayo sa kinaupuan. Multo! Multo! Sigaw ni Kaloy na napatakbo sa dalampasigan. Hayop ka! Napakahayop mo! Hindi ka ba nakontento sa pagpatay mo sa akin, ha? Pati si Inay ay ninakawan mo pa. Napakahayop mo! Sigaw ni Leo. Dahil sa kalasingan ni Kaloy ay paikis-ikis na ang takbo nito at nabuwal pa sa dalampasigan. Kaya nang maabutan ito ni Leo, sinuntok ito ng sinuntok. Ngunit tumawa ng malakas lang si Kaloy. Patay ka na, di ba? tapos na kitang pinatay, Leo. Multo ka na lang. Sige, bugbugin mo ako. Pasintahin mo ako. Nang mawawala na rin ako sa mundo. Tutal, iniwan na ako ni Lete. Isama mo na lang ako sa impyerno, insan. Ni Kaloy kay Leo. Ngunit tila wala na sa sarili si Leo sa galit niya kay Kaloy.
na kahit dumudugo na ang mukha nito ay hindi pa rin ito tinigilan ni Leo. Hanggang sa inawat na ito ng mga kapitbahay, pati na rin si Emong. Ngunit napakalakas ni Leo na tila ba'y hindi mapipigilan. Umiiyak naman si Inay Salvi na nakatitig sa ginawa ng anak. Hindi niya kayang isipin na nagawang patayin ni Kaloy ang anak na si Leo. Nang may bigla na lamang malamyos na tinig ang mula sa dagat. Lumakas ang hangin na tila ba may malakas na bagyo na paparating. At isang babayang naglalakad na may kalaski sa braso. May palikpik sa liig at ito ang nagpapaatras sa mga taong umawat kay Leo. Napakaganda ng babae na nagmistulang diwata ng karagatan ang lumapit kay Leo. Kataw! May kataw! At may mga kasama pa siya. Ani ng mga taong naroon na hindi nakagalaw dahil sa ginawa ni Abalon na pag-hipnotismo sa kanila. Pati kay Inay Salvi at Itay Carlos at Emong. Leo, itigil mo yan. Huwag mong markahan ang kasamaan ng pagkatao mo dahil sa kasamaan ng pinsan mo. Pigil ni Ania kay Leo. Amaya, Abalon, mga kaibigan, narito kayo. Gulat na tanong ni Leo na tila ba naimasmasan sa bumalot na galit kay Kaloy. Hindi ka masama, Leo. Kaya wag mong gawin iyan. Uwi ka lamang ni Abalon. Napabuga ng malalim na hininga si Ania na hinawakan ang mga kamay niya. Sinundan ka namin dahil masama ang pangitain ni Tatang Pasyo. At tama nga ang pangitain niya. Itigil mo na ito, Leo. Napahagulgol ng iyak si Leo na niyakap ni Ania. Pati na rin ni Abalon at mga kaibigang Kataw. Ilang sandali pa lang ang nakalipas at bumalik ang katahimikan ng dalampasigan. Bumalik na rin ang mga Kataw sa karagatan at nagising ang mga tao sa ulirat na naroon na tila ba nakalimutan ang nakitang mga Kataw. Binura ng mga Kataw panandalian ang kanilang memorya tungkol sa mga Kataw na nakita nila kanina. Nakaupo si Leo sa dalampasigan na nagpapahid ng mga luha. Habang si Kaloy ay tuluyang nabaliw at tumatawa at umiiyak. Nabaliw siya matapos makita ang mga Kataw. Sinadya nga ng mga Kataw na hindi burahin ang memorya ni Kaloy para tuluyan na itong masiraan ng ulo. Iyon ang parusa ng mga Kataw sa kasamaan ni Kaloy. Ang gawin itong taong buang. Lumipas pa ang ilang buwan. Tuluyang gumaling si Inay Salvi matapos na ipagamot ni Leo sa mga espesyalistang doktor. Yumaman ng tuluyan si Leo sa perlas na ibinigay sa kanya ng mga Kataw. Si Kaloy naman ay panasok nila sa mental hospital. Pero sabi ng mga doktor, wala na itong tsansa pang gumaling. Mahal, ang ganda ng buwan. Wika ni Leo habang yakap si Ania sa dalampasigan. Kumusta na kaya si Tatang Pasyo sa Isla Pangi? Tanong ni Ania sa asawa. Shortcut, no? Oo, naikasal na sina Ania at Leo. Naitatago naman ni Ania sa mga tao ang kaliskis at palikpik na nasa leeg sa pagsusuot lagi ng sweater at turtleneck na damit. Kaya malaya niyang nakakasama si Leo sa mundo ng mga tao. Itinayo ni Leo ang Anias Beach Resort sa kanilang sitio na ngayon ay dinadaluhan ng mga foreigner mula sa iba't ibang bahagi ng mundo. Tuluyang yumaman ng gusto si Leo pero hindi ito nagbago ng ugali. Nasa puso pa rin ito ang taglay na kabutihan habang si Emong ay pinapaaral muli ni Leo hanggang magtapos.
Gusto mong dalawin natin sila sa isla? Tanong ni Leo sa asawa. Napapangiwi naman si Ania. Tsaka na lang kapag lilipas na ang paglilihi ko, kapag hindi na ako nahihilo. Nakangiting tugon ni Ania na 2 buwang buntis na sa anak nila ni Leo. Umiiwas na lamang din siyang magpunta sa dagat para hindi siya magiging kataw. Marami kasing tao palagi sa kanilang dalampasigan. Mahirap na. At baka makita siya ng mga dayuhan. Kailangan pa nilang pumalaot ni Leo bago siya pwede maging kataw ulit. Pero ang problema niya sa ngayon, nahihilo siya kapag sasakay na siya ng banggang dimotor. Kaya habang naglilihi pa siya, ay hindi siya makakauwi ng Isla Pangi. Lilipas din naman ito. Hindi nga lang niya alam kung ilang buwan na bago mawawala ang paglilihi niya. At hanggang dito na lang po ang kwentong ito kasi masyado nang humaba. Basta natapos na at yun na yun. Patungkol naman sa buhay nila ngayon, sige. Naglilibang na lang si Leo. Kumbaga nangingisda na lang siya ng pailan-ilan. At patungkol pa rin kay Kaloy, wala na talagang balita pa. Yun ang balita sa kanya. Hanggang dito na lang talaga at maraming salamat po muli. Any suggestion na lang sa lahat ng gusto kung anong klaseng kwento ang gusto nyong maitatampok. Gusto nyo pa ba ng aswang kasi ako parang ewan. Sige, tapusin ko na at huwag kalimutan mag-pan-di-sal.